Yung mga senador ng nausog mga kababayan, hindi pa rin matunawan, hindi pa rin makamove on sa pagbawas po ng security ni Inday Sara. Hindi pa makontento po sa naiwang 358 security personnel mula sa Presidential Security Group sa Armed Forces. Yung binawas na 75 PNP members, may natira pa po na I think mga 25 o 30 yata yon. Mamaya malalaman natin kung ilan pa yung natira sa PNP. Ngayon, kanina kasi mga kababayan, nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Pulsa, opinyon, para at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. Unisan. Nagkaroon pala ng committee hearing sa Senado. Yung committee ba po ni Senator Bato de la Rosa, kasi nag-file pala ng resolution mga kababayan si Senator Robin Padilla in aid of Kibuloy legislation po. Pinapaimbestigahan po, seeking for Senate investigation doon sa alleged use of excessive force ng mag-serve ng warrant of arrest Kaya Pacquiao sa kanyang kingdom. Ito po, mga kababayan, Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Resolution number 1051, sponsored ni Senator Padilla, seeking for Senate investigation sa paggamit ng excessive force daw ng ating kapulisan within the premises of the Kingdom of Jesus Christ nang mag-serve ng warrant of arrest. Ngayon, during the investigation po, siningit ni Senator Robin Padilla yung security ni yung pagtatanong sa security ni Inday na binawasan po ni PNP Director General Romel Marbil na naging dahilan ng pagtantrums muli ni Inday. Di ba niya, Mr. Marabilla, sabi ni Atty. Larry Gadon, ang gastos ni Inday sa kanyang security, $500 million, 500 million pesos. Yan po ang sabi ni Larry Gadon. Inalkal yung records. At hindi po. Imagine, sa loob ng 2 years po, ang nawaldas, ginastos po sa from the taxes of the Filipino people, more than 500 million, more than $500 million pesos para lang sa security ni Inday. O ngayon, ginigisa mga kababayan si Director, PNP Director General Romel Marbil. Bata yung tawag ni Inday po. Di man lang tinawag na General si Marbil, tinawag na lang na Romel. Wala talaga po, wala talaga good manners po. Very unprofessional. Tama yata yung description niya, ni yung sabi ni dating Senador Trillanes. Sabi ni dating Senador Trillanes po, unfit niya si Inday na maging Vice Presidente. May tupak niya kasi. O ngayon, pakinggan natin yung pagtatanong po ni Robin Padilla. Ito po si Senator Robin Padilla, alias Ibong Adarna. Naalala mo na naman niya, Mr. Maravillas, yung pagpadungaw ni Robin Padilla ng ni Senator Robin Padilla ng Ibong Adarna. Tumatak na po sa isipan ng mga Pilipino, including tayo po. Dumungaw sa live selling po. Pakinggan natin yung sinasabi ni Robin Padilla, mga kababayan. Madali lang. Narinig ko na rin naman po at nabasa ko na rin po yung statement na ayaw niyong magsalita. Pero baka po dito po ngayon, mas maganda maging maliwanag po sa ating mga kababayan. Pero kung ano man po kung gusto niyo pong sagutin o hindi, wala pong problema. Opo, hindi po namin yung personalin. Karapatan niyo po yun. Kaya lang po, baka lang magamit natin itong pagdinig nito para malinaw po. Tinatanong po talaga ng taong bayan. Sila man lang ang nagtatanong? Masasabi natin, alam nyo naman. Yung mga nausog? Pero lahat nagtatanong dito. Ano po ba? Hindi man lahat?
meron po ba talagang political pressure para tanggalin ang security ng ating Vice President? Nasa inyo po yan, sir. Kung gusto nyo pong sagutin. You may respond, Chief NP. Thank you, our Senator. That's yun po yung sinabi nyo. Wala Sa inyo, yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Pati yung Bible, mga kababayan, may paliwanag dyan. Pero unahin muna natin yung presentation natin itong mga kwento nilang kasinungalingan. Basagin natin kaagad-agad, baka may maguyo. Kasi sabi nga natin, based sa studies ng mga psychologists, madali yung tao na mauto. Madali silang maniwala sa mga manluloko kaysa sa mga nagsasabi ng totoo. Ang ginagawa po natin, it's really to rationalize po yung deployment ng PNP natin. And we have to make sure, sabi po nila, alam mo, sir, ang nangyari po, not only the Vice President, our Vice President na nagalit po sa atin, at kalim po na it's a political, no, not even. Marami po kami tinanggalan. Even yung mga classmate ko, ng mga general, sabi ko, it's a time na talagang we have to rationalize. And in fact, we have already made yung sa policies natin na kung may mga threat, yung mga, when they retire, kasi may mga threat, is only about 6 months. And afterwards, they can ask kung meron po talagang threat. And we have to make sure, ang deployment po, we have to reframe po yung, kasi yung term po natin, VIP, ang security. No, there's no term as VIP. Remember, this is a police unit, sa professional police po. They are all graduates, and di po kami kagaya dati na graduate po ang mga police po natin. And we want to make sure that they are being deployed properly. Tinanggal po natin yan because ang gusto po natin, we have to professionalize po yung PSPG and make sure na dalawang po yung criteria. High threat, high security threat, and medium security threat, and no threat at all. We want to make sure that there is already a perceived threat. And hindi po there's a difference between a perceived threat and an actual threat.
Dati kasi, VIP ang tawag natin, that's a perceived threat. Kaya nga sinasabi po natin, and we have to rationalize and we have to change our policies regarding po dun sa deployment ng tao. Kasi ang sasabi ko nga, we need more people on the ground. Marami po kami talagang kulang. And to be honest, sir, talagang ang gusto po natin, talagang ibaba yung mga tao natin or very strict our police procedures natin. Marami po tayong kinasuhan na moonlighting na police natin. It all started in Alabang when we see two staff personnel na nandun po being used as security. And dahil po nga doon, bakit nangyayari doon? And we have to rationalize our people. We have to account them. We want to make sure. And with regard po doon sa iba, hindi lang lahat po, tinanggalan po natin because we don't see any threat sa mga bantao. At ang sinasabi ko nga, kung meron pong reason, ibibigay po natin. Second, But in the case of the Vice President, do you think may threat sa kanya o wala? sir, wala po siyang threat. Wala po kami nakita. He's being loved by our people. Ang sinasabi ko lang, second, ang security po ng ating Vice President is Are you under sure the... with the strong stand against the CPP, NPA, wala siyang threat sa buhay niya? Sir, ang may hawak po ng security po ng ating Vice President is the Presidential Security Command. Yun. It was issued on July 9. The security of the President and the Vice President lies on the Presidential Security Command. Correct. And we will not stop po if the General Morales from the PSC asks our help to ask for more personnel, then we will give po. And the one who's making the threat assessment is not anymore. It's the Presidential Security Command po. Well, alam mo, ilan bang iniwan mo doon na security kay Bibi? May 31 pa po. Oh, 31 pala. Kala ko nga po, 25. 31 pang PNP ang naiwan sa kanya. Of her own choice or ikaw ang pumili? No sir, hindi naman po kami because mayroon pong commander po sa kanya and it's being headed by a full colonel doon sa 31 na naiiwan po. And it's up to him, up to her po, yung babae po natin to really choose yung mga tao natin. Hindi ko po alam yung details. What will happen is, sabi ko, you have to rationalize, we just need the numbers so we can deploy them doon sa mga tao sa ground. Okay. In behalf of the Vice President and in behalf of the Filipino people who want that our Vice President is properly secured and protected, can I ask you, for the record, that yung iniwan mo na 31, pwede ba nabigyan mo ng laya yung ating Vice President kung sino from sa kanyang mga former security ang pwedeng iiwan mo? Kasi ang reklamo nga niya, may iniwan ka nga pero hindi niya kilala, hindi siya komportable. Baka pwede yung mga security niya na from Davao na matagal na sa kanila, nakilala niya, komportable siya, baka pwedeng yun na ang ibigay natin. Kasi ang nangyari kasi, yung mga pulis na yun, kilala ko yun, mga tao ko yung mga pulis na yun. Andito ngayon, inassign mo dito sa Krami or sa Region 4 ba yun? If you are for localization para effective ang ating kapulisan sa kanilang trabaho, baka pwedeng yung taga-Davao na lang ilagay mo doon. I'm just... Labas niyan. Private Army ni Inday. Pag ganyan. Just treat me as an ordinary Pilipino na gustong-gusto talagang Di ba? secure yung ating pangalawang Pangulo. Baka pwede naman na papiliin mo siya kung sino yung gusto niyang maiwan doon. Ilan ang tinanggal mo, Marvin? 75. Yung 75 na tinanggal mo, May tira pang 31. tapos may iniwan ka na 31. Sir, our chairman, can I make it clear first? No? Ang naiwan po sa kanya is 358. Oh, may 358 pa pala? And sabi ko nga, ang 106 na sa Wala na ko doon sa... Ayaw niya. Ayaw niyang marinig yung 358 na army. We are just talking about PNP. Yung PNP lang pag-usapan dahil... Mga sundalo po, PSG. At yung mga local police ng Davao, yun yung dinala niya doon na security. Yun lang ang pag-usapan natin, yung local, yung police lang. Kung yung 31 na yun na iniwan mo, pwede ba na pagbigyan natin ang pangalawang Pangulo na
pumili. Kinat mga kababayan. Alatado itong si Bato na napakabayas. Ayaw niyang marinig ng mga mamamayang Filipino na ang security na iwan kay Inday, other than the 31 PNP members, may 358 pa siya na security galing po sa Armed Forces, Presidential Security Group. Nasabi nga po ni DOJ Secretary Remulla, yung security niya ni Inday, mas marami pa kaysa sa Pangulo. Ganon katindi. Siya yung pinaka-secured. Pero insecure pa rin. Kaya nga sabi ko, dapat siguro kay Inday, magpa-check up sa isang psychiatrist kasi pinapaniwala tayo sa kanyang drama, na nang makitaan po ng piklap dito, ang sabi niya, may try daw na manggurgur sa kanya, pero hindi sila nagtagumpay. Sino anya yung tinanong sa interview? Sino anya, Madam Vice President, ang gustong gumurgur sa'yo? Sila anyang lahat. You see? So imagine mga kababayan, mas malaki pa yung security. May reklamo pa siya. Mas marami pa yung security niya kaysa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni DOJ Secretary, Boyeng Remulla, kaya lang ayaw man niyang i-mention kung ilan yung sa ating Pangulo for security reason. Ang sinasabi lang niya, mas marami pa ang security ni Inday kaysa sa ating Pangulo. At sabi mga kababayan ni Atty. Larry Gadon, ang gastos ni Inday sa kanyang security in 2 years, more than $500 million pesos. Ganon kay-spoiled mga kababayan ng Vice Presidente na wala mang magandang contribution po sa pag-unlad ng ating bansa. Bagkos, ang contribution ng kanyang pamilya, panggugulo. At si Inday, wala lang. You see? Pero gusto niya, mga kababayan, itrato siya na mas matindi pa ang security kaysa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Saan kapulutin yan, mga kababayan? Tama bang ganon? Sabi ni Larry Gadon, it is inappropriate niya, and I think immoral for the Vice President to spend 500 million, more than 500 million of public money para lang sa kanyang security. Loging-logi po yung ating mga mamamayang Filipino. Di po ba? Pero ang kanyang mga kaalyado po sa Senado, hindi mapakali. Kinukulit po si kinukulit si Marbil, General Marbil ni Bato. Hindi makontento. Ayan tingnan yung pagmumukha ni Bato naman Hindi mo na ibalik yung 75 na tinanggal mo, okay na yun. Gamitin natin yun sa police visibility. Ako mismo as former chief PNP, I am with you when you say na you need people on the ground. Alam ko pareho tayo. Madrama si Bato po. Natin gusto yung mga tao na yan na matanggal sa mga VIP security dahil para magamit natin. Pareho tayo ng paningin. Pero yun lang ako bilang isang Pilipino na gustong mas pangalawang Pangulo. Pwede ba na yung 31 na yun? Logi dito sa mga taong ito. Huwag na natin silang iboboto po. Bato is seeking for re-election mga kababayan. Sayang pasweldo dito sa mga taong ito. Sigurado siya na yung security niya ay talagang kanya. Yun lang, pag-iusap ko lang sa iyo. I'm not directing you as the chairman of the Senate Committee on Public... Para wala na pong kalbo dyan sa Senado na masyadong madrama. Ayaw ko talaga na may mangyari sa Pangalawang Pangulo. Pati si Bongo po. At nagsipagtakbuhan yung mga... Basta't mga kaalyado po ni Maudigs. Pero kung yung ibalik mo yung mga taga-Davao na talagang... Bakit natin i-rehire itong uri ng mga taong ito, mga kababayan? Ito pa yung isa. Chairman, hindi ko kasi nakita. It's only the 106, the personnel na nakatalaga po kay VP in addition dun sa 350. Ang kukulit nila, lahat pang personal nila po ang sinasabi. We have to reduce our personnel. Based on sa recommendation po ng PSPG Commander, I have to talk to these people and talk to the Chief of Staff of the VP kung tama po yung numbers, no? But if you ask me for the details, I don't know these people, hindi ko po sila kilala, kung sino po naiwan. Ang sinasabi ko lang, this is inadequate na 31 po ang ibigay namin. But if kung sinasabi niyo po, it will help, then let it be po. I have hindi mo po kami nag-argumentative with regard po sa security. If it will help, if we can add, it really depends on the
the VP, of course, yung head po ng security niya, yung PSC po, si General Morales, then let it be po. Okay, check naman si PNP kung itong mga naiwan, choice ba niya? Tama yung sinabi ni Chairman Bato. Choice niya ito o kayo ang pumalit bago na po itong mga to? Or chairperson, hindi ko po, number one, I don't have yung kilala po. Ang sabi ko lang, out of the 106, kasi I assume lahat yung tao niya po, yung 106 na yun. Then, ang sabi ko, I have to reduce based dun sa recommendation natin na wala po siyang threat. Kasi, ang sabi ko nga, ang PNP is just an augmentation of the security being given by demand. Kung sinasabi po natin na makakatulong po, then let it go. And we will help in securing the Vice President po. Wala namang nakadeploy ngayon na PSPG sa mga negosyante lang. Ang sinasabi ko, sir, may mga high threat po, but pinatanggal ko po. If you will look at the numbers, pinatanggal po lahat. Basta ako, General Marvel, high security threat pa rin yung ating Pangalawang Pangulo. You may question my opinion, but that's my own opinion. I know her. Sabi ninyo, magbo-volunteer na lang kayo. Yung mga supporters ninyo, secure, libre. O di yun na lang, kasi logi yung ating mamamayang Filipino, 500 million ang inubos ni Inday sa security niya. I know, it's no longer your job dahil alam ko as Chief PNP, you will deal on policy statements na lang doon sa mga commanders mo on the ground. Hindi ka nagsasabi ko, ito tanggalin mo, ito iiwan mo. That's not your job anymore. Pero ito lang, I am just appealing to you, panarating ko lang sa'yo. Pwede, balik mo. Can I get your commitment? Of course, our chairperson. Logi sa mga taong ito po? Sa pasweldo? Senator Robinal Padilla, Senator Bungo? Apo, mahal na tagapangulo, wala na po akong masasabi. Usapan na po yan ng isang dating PNP chief at ngayon ay kasalukuyan. Mahirap na pong pumasok dyan. Siguro po ang ating kaibigan. So yan po mga kababayan, wag na natin silang ibalik. Yan ang ating appeal sa ating mga viewers, lalo na sa ating mga Marcos loyalist. Karamihan sa mga bumoto dito sa mga taong ito, kasi parte sila ng unit team dati po. Mga Marcos supporters, ilogi po tayo sa pasweldo dito sa mga taong ito. Ito yung sabi ni Gadon. Government spent more than 500 million for BP Duterte security. So, he is questioning the morality and propriety of spending more than 500 million anya para lang sa security ni Inday na dapat sana anya pwede itong magamit para sa pagtulong sa ating mga mahihirap. Inubos na lang para sa security ni Inday. Kaya tingnan ninyo mga reactions ng mga tao. Sabi ni Robert P., that's what self-entitlement is. And the thinking they are above the rest of the Filipino people. Sabi ni Joanna Faustino, 75, hindi pa kasama yung mga personal bodyguard, may gana pang mag-emote. Napapasa na all si Lenny. Sabi ni Zach Austria, pamilya ng sindikato, kaya asahan ng maraming kaaway. Sabi ni Grace Pangan Hinder, deserve. Why do you need 75 PNP personnel? The compensation given to those 75 PNP personnel is an apparent waste of our taxes. Very disappointing, especially when the government official they are protecting is also an apparent waste of the votes of Filipinos. Sabi ni Mario King Cruz, ganitong mga klase ng mga tao ang dapat bantayan ng mga botante na wag nang magkaroon ng pagkakataon makaposisyon sa gobyerno. Sabi ni Francisco Dadong Rivera, di katakataka ganyan ang gobyerno natin. No way na uunlad pa sa ganyan. Paglaspag ng pera sa mga matataas na opisyal. It's more fun talaga sa Pinas. Sabi ni Rhea Montiel, ang laki naman na gastos na yan. Sana ginamit na lang sa mahirap para may pagkain sa pagkainan. Halos ng mga Pilipino ay mahihirap. Sana gamitin ng wasto ang pera ng kaban ng bayan. Ang pera na ginastos maraming mararating yan. Tulad sa pagkain, sa edukasyon at higit sa lahat, sa dental care ng mga Filipinos, lalong-lalo na ang mga matatandang lolo at lula. Wala nang ngipin, mga bungal na. Pangpaayos ng kanilang ngipin. Tulungan ninyo muna ang mga mahirap sa Pinas. Mahirap sila makapagsalita para makakain ng maayos at maging malusog silang lahat.
Yes, mga kababayan, galit yung ating mga mamamayang Filipino, yung ating mga netizens. Sobra-sobra yung paggagastos ni Inday po. Tapos humingi pa po ng dagdag. Dagdag na, na budget sa kanyang opisina. Ayan po, mga kababayan. Humingi pa. Walang kabusugan po. Office of the Vice President budget up by 8% in 2025. The Department of Budget and Management reported an 8% increase in the budget of the Office of the Vice President sa taon 2025. During a press briefing at Malacanang, Budget Secretary Amena Pangandaman announced that the proposed budget for the OBP next year is 2.37 billion pesos. Of this, 188.5 million is allocated for personnel services, 1.79 billion for maintenance and other operating expenses. Ang dami po. And 56 million for capital outlay. Ganon. Na-topic na natin ito. Pero mga kababayan, si Leni, noong 2022, ang ni-request lang na budget ng kanyang opisina, 700 million plus. Si Inday, mga kababayan, 2.37 billion. Sobra ka doble po. Si Inday, hindi mag 1 billion yung budget niya. Yung request niya, 700 million lang. Sabagay, si Inday, in 2 years, sabi ni Gadon, yung inombo sa kanyang security lang, mga kababayan, 500 million or half billion. Tingnan naman ninyo yung security ng mga nakaraang Vice Presidente. Oh. Si Kabayang Noli, 6 lang ng PNP. Si Binay, 5. Si Leni, 20 PNP lang. Si Inday po, 365 BPSPG. Loging-logi talaga po ang ating mga mamamayang Filipino kay Inday. Binawasan lang ng 75 po. Nagtantrums. Ganon ka-spoiled, mga kababayan.